Eto, sabi niya, nung July 19, 2025, tayong lahat gusto nating mapalaya si BBM sa pwesto. Ay, totoo ba? Tapos, kagaya rin ng ama niya, no, after almost a year, sabi niya naman dito, hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Ay, totoo lang. Pero, in a way, no, kung paano, parang magkaiba sila. Pero, sino ba magbe-benefit kung mapalayas sa pwesto? Sino bang papalit? Di ba? Pero that's not the point. Ang point is, bakit ang kapal na mukha ni Marcoleta kahit manipis boses? Medyo mababa. Oo nga, mababa nga. So, ito nung July 2025, no, may resibo kasi. 'Di ba? May resibo. Mukhang yung mga dapat magpaliwanag kayo rito, mga DDS. Ano kayo paliwanag ng DDS dito? 'Di ba? Tayong lahat gusto natin mapalaya si PBBM sa pwesto. Sabi nung July 25, sabi ni Sara Duterte. Homer Simpson look alike, sabi. Meron din yung kabuhok ni Marcoleta, yung kapitbahay niya. Tita LV, shout out. Ayaw daw di ba nakasuot ka ng barong nung nakaraan, BP Sara. Oo nga yun nga feeling niya And the new, kala niya ganun di ba? Then, fast forward ng June 2026, iba na yung statement niya. Hindi ko gustong agawin ang posisyon ni Bongbong Marcos. Ay, totoo lang. So which is which? Ano ba talaga ang official na posisyon mo, Sara? Parang you deserve extra spicy chicken. Oh, di ba? Anak ng teteng, pabago-bago. Hindi, pero guys marami nang ganyan, di ba? Yung mga si Duterte nga adik, nasa listahan ng PIDEA. Konting fast forward, after 2 days, after 3 days, putang wala kong sinabing ganyan. Patayin ako ni Bongbong Marcos niyan. Gusto ko pang mabuhay. Sabi. Puta, wala ba sa atin? Wala na raw siyang sinabing adik si PBBM. Sino pala yung nagsabing adik si PBBM dun sa stage? Ibang tao yon, di ba? Kaya maraming netizens ngayon nagtatanong did the position change? Did the strategy change? Or did only the timing change? Di ba? Sure. Diba, some DDS supporters will probably say, out of context yan. Pero mga mandirigma, those are two public statements made at different dates and in different circumstances. Kaya natural lang, na pagkumparahin natin. Kasi in politics, it's normal for positions to evolve depending on the circumstances. Pero when two statements appear to point in very different directions, natural lang, 'di ba? Ano ba talaga ang official na stand nyo? Nagtatanong kami. Pero wag ka na sumagot kasi alam na namin yung sagot. Here we go. Welcome to the Banat Boy Show. Mga mandirigma mag-ingay! Good evening, everyone! Akala nila after magsalita ni Aimee sa iglesia, rally, ayos na, ayun, naunahan ng admin. Sabi niya, last nyo na yan, sabing gano'n. No? Ay, nako. Alam na namin yung official na sagot mo. Tinanong ka lang namin para lang matanong ka namin. Siyempre gusto mo patalisakin. Ikaw naman magbe-benefit dun Diba? Kaya, alam nyo for me, this is just about memes, or yung political teasing. Hindi lang pang-aasar to sa larangan basta ng bardagulan lang. Ang mas magandang tanong kasi rito is
Ano ba nagbago nung 25 tsaka nung 26 para bigla kang ba't gusto mo bumawi? Was it the political landscape? Panibagong strategy ba yan? Or the realities on the ground? Ano yung mga kinonsider mo para magbagong ganyan? Or yan kasi, kaugalian mo na eh. Sinanay mo kasi magsinungaling kang hayop ka eh. No, syempre, pag nasanay ka na, sinungaling now, sinungaling ulit later, wala na. Magsisinungaling ka na nga lang. So, mga DDS, bago kayo magalit no sa comment section, no? Balikan niyo yung timeline. No? Balikan niyo yung mga political narratives niyo dati. Yes, oo, pwede magbago yung mga naratibo niyo, pero pag kayo two different directions. 'Di ba? Oh. Tsaka lagi niyong tandaan, yung internet, hindi yan madaling makalimot. Diba? Punta na tayo sa ating next na tatalakayin. Oh, dami natin. Marami tayong tatalakayin ngayon. Ng talakay ng talakay ng talakay. To. Laban o bawi sa statement, di nagsisinungaling na lang. Yun nga, wala na, parang nawili na sila eh. Total, nagsinungaling na ako kahapon eh. Di magsinungaling na rin ako ngayon. Kaya pagdating na ng mamaya-maya, nakapagsinungaling nga ako kanini. Di tuloy na rin natin. Hanggang sa masanay na. 'Di ba? Kunyari po siya, 8:00 ng umaga, sasabihin, ano oras ka gumising? Kanina pa akong 7 gising. Pero, nasa kama pa hanggang... 'Di ba? Mga nakakatakot ng kasinungalingan. Magagaling magsinungaling. Parang yung boyfriend nyo, no? Huwag kayo maniniwala ron. Nasabi ko na to eh. Pag sinabi ng boyfriend nyo na ulo lang, naku, huwag kayo maniniwala. joke lang. Punta na tayo dito sa ating House Prosecution Panel opens BIR box. Di ba? Patok na patok to eh. Patok na patok. Di ba? In the interest of justice. Anak kayo ng tukmol. Buksan nyo na yan. Parang ganun. Sabi medyo nagwawala pa eh. Nagwawala pa. Buksan nyo yan. Sabing ganun, no? BRR box sa impeachment trial. Inventory lang ba o mas malaking isyong legal? Ba't nga si ayaw nyo naman buksan yan? No? Ayan, ano ba sabi rito? Huwag na natin basahin yan. Ayan si Secretary Jervil, si Secretary Redon, Secretary Jervil, si Kong... Pumapayat si Kong Luistro Ay, nako, pang senador. Hindi, joke lang. Maasar na naman eh. Si Kong Redon, si Kong Joel, si Kong Laila, si Lorraine Badoy, nasa likod niya buksan na yan. Duda raw pala sa biglang yaman si Boss Warren eh. Hindi kayo mapagkakatiwalaan. Buksan nyo na yan. Alam nyo naman no? Lalo tayo mag-iinit eh. Di ba? Pre-trial o premature? Ano ba talaga? Kaya umiinit eh. No? Sino talaga ang hudas sa mamamayan? Correct. Burbox for impeachment trial. Buksan nyo na. Buksan nyo na mga tol. Baka buksan pa yan ng iba eh. No? Well, impeachment court kasi yung magpapasya. Para maayos na yan. This isn't yet about whether the documents will be admitted, no, as evidence. Ang current issue is simply the pre-trial procedure. Whether the BIR box should be opened for inventory and document marking, no, bago magkaroon ng trial proper. Ang bigger question is which approach better promotes an orderly process at saka yung transparency. Sabi nga ni kung Laila de Lima, 'di ba?
at least makita na kagad kung ano bang magiging approach dun sa nilalaman nun. Malay mo, pwedeng isama, pwedeng hindi, di ba? Kaya ito here's what needs to be clarified first. The House prosecution simply wants the BIR box open for inventory and document marking as part of the pre-trial process. Hindi pa to tungkol sa admission of evidence. At hindi pa ito yung final ruling on which document the impeachment court will eventually admit. Meanwhile, si Sara Duterte, yung kampo naman ni Sara Duterte, nag-o-object to open the box. Diba? Arguing that the request is premature. Para sa kanila, the impeachment court should first resolve the pending motion before taking the next procedural step. Buksan na yan! Ano ba kayo dyan? Sa inyo? Bubuksan ba natin o hindi? Gusto nila yung ano pa, yung mga senador pa yung magano. This is where it gets more interesting. It's like, alam mo yun, you're checking your luggage before a trip. Hindi ka pa umalis, but you're making sure everything is accounted for. No? So there are no surprises later. Ganun lang naman yun. Ano kinakatakot nyo? Mga mandirigma, both sides are relying on legal arguments. The prosecution wants the records organized before the trial proper begins. Habang yung depensa naman, they believe the impeachment court should first decide yung procedural issues before the box is opened. Bakit ba? Ayaw niyong buksan. Parang may bird box no? Di ba yung may... Parang sa basketball, di ba? Opening buzzer. Yung players, yung officials, and yung score tables, dapat yan nakaset up na. Kahit hindi pa nagsisimula yung laro, di ba? Oh. But, syempre yung setup, kailangan ma-organize na siya. Para maging maganda yung takbo ng game. So it would run smoothly. Yun naman yung objective dun eh. Ilabas na yan. Kaso, play safe muna. Gaya ng Prosec kasi baka sumabit pa. Posible. No? Buksan ang BIR box. Dapat kung walang itinatago. Correct nga eh. Kasi, di ba, in the end, the bigger issue isn't just it's not just about one box. Ang tunay na usapan is how transparency, due process, and the rules of impeachment proceedings should all be balanced as the process moves forward. Diba? Kaya sa akin hindi to paramihan ng objection o paramihan ng statement sa media na kagaya ng ginagawa ng defense ngayon. No? Ang pinakamahalaga pa rin is whether the impeachment process remains fair. Dapat mag-remain din siyang transparent and orderly. Kasi sa uli, ang impeachment court pa rin yung magpapasya sa procedural issues. No? Kaya dapat doon nakatutok ang publiko habang iniintay yung mga susunod na developments. Buksan nyo na yan. Ayaw ko kayo murahin. Sabi pa mura ko dito. Di ba? Impeachment court pa rin naman yung magpapasya. Pero, come on guys. Open it up. Sabi nga nila, di ba, buksan nyo, papasukin ako. Bulaklak para sa'yo. Hindi ko alam yung sa'yo.